Magandang tanghali po o umaga sa inyong lahat. Pakibati ang katabi ng good morning. Mga kapatid, naalala ko tuloy yung isang kwento sa aming barangay na tuwing uulan o mayroong bagyong darating, ang aming barangay captain ay lagi nagbibigay ng babala na sabi niya, maghanda tayo. Hindi natin alam kung kailan tataas ang tubig, kung kailan babaha. May mga nagpapatuloy sa kanilang ginagawa. May mga hindi marunong makinig. May mga kibit-balikat lamang ang mga paalala, pero may ilan na naghahanda, nag-aayos, naglilinis, nagtataas ng mga gamit. Ito na nga, at nung dumating ang malakas na ulan, bumaha, tumaas ang tubig, ang mga naghanda, ang mga nag-prepare ay hindi nabigla, hindi nahirapan. Mga kapatid, napakasimpleng kwento. Ganyan ang buhay pananampalataya. Ang hindi handa ay nagugulat at ang handa ay payapa. At iyan ang diwa ng unang linggo ng Adbyento. Ngayong araw po ay sinindihan natin ang unang kandila ng Adbyento, ang kandila ng pag-asa. Malit man ang apoy, pero nagbubukas ito ng bagong panahon para sa ating lahat. Panahon ng paggunita at panahon ng paghahanda. Kaya nga sa Adbyento, masaya nating ginugunita ang unang pagdating ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo, ang Diyos na naging tao para iligtas tayong lahat. It is a season of joyful celebration and preparation for the second coming of our Lord and Savior, Jesus Christ. Sa madaling salita, mga kapatid, Advent is all about the Lord Jesus Christ and His saving works. Kaya nga tatlong mahalagang bagay ang paalala sa atin ng ating Panginoon sa pagdiriwang natin ng unang linggo ng Adbyento at paghahanda natin sa kapanganakan ng ating manunubos, Mesiyas, ang ating tagapagligtas na si Jesus. Una, lumakad sa liwanag. Ito po ay tawag sa pag-asa. Lumakad sa liwanag. Sa panahon po ni Isaías, sa ating pong unang pagbasa na napakinggan, magulo ang lugar nila, magulo ang bayan, samot-saring mga problema na kinakaharap nila, mga makakamundong bagay. Pero nagpakita ang Diyos ng pangitain ng kapayapaan. Para bang sinasabi niya, sinasabi ng Diyos sa kanila noon, sa akin katumingin at magkakaroon ng direksyon ang buhay mo. At ito yung paalala ng Diyos, hindi lang noon, pati ngayon sa ating lahat na naririto. Kaya nga mga kapatid, kapag problema ang tinititigan natin, kapag problema lang lagi ang hinaharap natin at pinapansin natin sa buhay natin, ano ang nangyayari sa atin? Nasisiraan tayo ng loob, no? Nasisiraan tayo ng loob. Pero kapag ang Diyos ang tinititigan natin, laging may pag-asa. Kapag ang Diyos ang laging nasa piling natin,
na kahit puno tayo ng mga suliranin sa buhay, kahit puno tayo ng mga problema sa buhay, kapag ang Diyos kasama natin, pinapapasok natin sa buhay natin, laging may pag-asa. Laging may pag-asa. At ang paglakad sa liwanag ay pagpili sa kabutihan kahit may dilim. Ang paglakad sa liwanag ay pagpili sa kapayapaan kahit may galit. At ang paglakad sa liwanag ay pagpili sa pag-asa. Pag-asa kahit may takot at pangamba. Lumakad sa liwanag. Ikalawa ay gumising, no? Gumising. Yung paggising na ito ay tawag sa pagbabago. Pagbabago. Sabi po sa atin ni San Pablo sa ating ikalawang pagbasa, pinapagising tayo. Gumising tayo, ikanya, na hindi sapat ang umaasa. Kailangan daw po ay kumilos at magbago. Minsan, naghihintay tayo. Madalas naghihintay tayo, pero hindi tayo naghahanda. Nagdarasal tayo, pero ayaw nating magbago. Ang paggising na tinutukoy sa panahon ng Adbentong ito, mga kapatid, ay gumising mula sa pagiging kampante. Gumising mula sa paulit-ulit na pagkakamali at pagkakasala. Gumising mula sa sobrang pagkaabala, pero nakakalimutan natin ang ating buhay panalangin. At muli, paalala na gumising mula sa pait ng nakaraan. At ang pinakamahalaga na paanyaya sa atin, my dear friends, let us then throw off the works of darkness and put on the armor of light. Hayaan natin ang Diyos, si Jesus, ang mamalagi kasama natin sa buhay natin. Ibig sabihin, piliin natin ang Diyos. Piliin natin si Jesus. Piliin natin ang puso niya. Kapag pinili natin si Jesus, natututo tayong magpatawad. Kapag pinili natin si Jesus, natututo tayong magpakumbaba. At higit sa lahat, pag pinili mo si Jesus, matututo tayong magmahal. Gumising. Ang ikatlo, mga kapatid, ay maging handa. Yung paghahanda na ito na sinasabi ay tawag sa tunay na katapatan. Sabi sa Ebanghelyo na ating narinig, darating ang Panginoon sa oras na hindi natin alam. Hindi para takutin tayo, kundi para ihanda tayo. Parang nung panahon ni Noe, abala ang lahat sa makamundong bagay sa sarili nilang buhay hanggang dumating ang mataas na baha. Hindi sila handa, kaya sila'y nabigla, kaya sila'y nanghina, kaya sila ay nawalan ng lakas. Ganyan din po tayo minsan, mga kapatid. Masinuuna natin ang trabaho kaysa panalangin. Masinuuna natin o mas nakatutok tayo sa mga gadgets natin kaysa sa Diyos. Masinuuna natin ang galit natin kaysa magpatawad. At masinusunod natin ang sariling plano natin kaysa sa plano ng Diyos. Lagi nating tatandaan, ang totoong kahandaan ay hindi perpektong buhay, kundi pusong tapat. Paano maging handa? Paano maging handa? Una, manalangin bago magdesisyon. Magpatawad bago tapusin ang araw, bago matulog. Maging mabuti kahit
walang nakakakita. Alagaan ang kaluluwa tulad ng pag-aalaga natin sa ating katawan. At ang huli, maging tapat sa misyon ng Diyos. Mga kapatid, iyan ang paalala sa atin sa ikatlong punto, ikatlong bagay, maging handa. Kaya nga ngayong nasindihan na natin ang unang kandila ng Adbyento, tinatawag tayo ng Diyos na lumakad sa liwanag, magbago ng puso, maging handa. At kapag ginawa natin yung mga bagay na ito, mga kapatid, ang pagdating ng ating Panginoon, kahit hindi natin alam kung kailan, ay magiging sandali ng galak at hindi takot. At sa panahon ng Adbyento, sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, tandaan natin, ito ay panahon ng masayang paggunita sa unang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, ang ating manunubos, ang ating tagapagligtas. Ito rin ay panahon ng masayang paghahanda para sa kanyang muling pagbalik at pagdating. Ang Adbyentong ito ay tungkol kay Jesus at sa kanyang pagliligtas para sa ating lahat. Amen.